Ice candy katataiba ang hanap mo. Charot lang. Ice candy makulnat at hindi magasal ba ang hanap mo? Yeah, di bumili ka kung gusto mo kaysa abalahin mo pa ako dito. Charot. So, dahil nga sa nagsimula na ang tag-ulan dito sa lugar namin, ewan ko lang sa lugar ninyo ha. Halos araw-araw na kasing naulan dito sa amin. Pagdating ng hapon, ayan kukulog-kulog na. Magletawon, santo iyuran niya libog-libog. At dahil dyan, naisipan kong gumawa ng isang pagkaing nababagay sa malamig na panahon. Ang ice candy pangilinan. Ang galing, 'di ba? Kung kailan nagtag-ulan, saka ko naisipang gumawa nito. O, syempre, bumili muna ako ng ice box dito sa palengke para mas aesthetic yung ice candy pangilinan natin. Wala akong idea kung magkano yan kasi hindi ko na maalala kung nabayaran ko ba to o hindi. Basta ko na lang kasi yan hinila doon sa mga nakasabit. Tara na nga, madaliin ko nang umuwi, baka maabutan pa tayo dito. Pagdating ko sa bahay, nagulat ako kasi nung pagbukas ko nitong ice box, may mga nakalagay na rin palang mga sangkap sa loob. Ang dami, daig ko pa yung pumaldo sa pakurog ng mga politiko. Lagain ko muna itong kamoting waklay kasi isa ito sa mga flavor na gagawin nating ice candy pangilinan. Habang inaantay na lumambot, sakto nakita ko tong mga mangga na binili ng tatay ko. Kumuha ako ng 3 tapos, paano ba to? Hindi ko na alam kung paano ko uumpisahan. Nalilito ako sa kung ano yung uunahin ko ba. Matagal pa naman lumambot yung kamote kasi malalaki siya. Kaya ginalip-galip ko muna tong mga mangga. Saka ko hiniwa-hiwa into cubes bago i-detach doon sa balat niya. Sandok pala yung ginamit ko sa pag-detach kasi nung sinubukan kong gamitin yung baso tulad doon sa mga napapanood ko, nahirapan man ako tapos nagkakatas siya umaagos hanggang sa siko ko. Mali-mali yung life hack na tinuturo nyo. Okay na to kainin ko lang tong mga kanot kasi sayang ba. Luto na rin pala itong kamutsi, bomyabuchi. Pero hindi ko pa siya ibabangon at dudurugin kasi mainit pa. Habang pinapalamig ko pa yon, sinimulan ko nang magpakulo ng tubig dito sa kaserolya. Dinamihan ko kasi marami akong gagawin. Hindi kasi ako pwedeng gumawa ng iilang piraso lang. Yung para lang ba may pakita sa inyo yung paggawa ko nito kasi matatalakan talaga ako. Lalo na kapag naubusan yung tatay ko. Kung nagtataka kayo, ba't ako nagpakulo ng tubig? Yun ay dahil sa maglalagay ako ng cornstarch dito. Ito kasi yung magpapalambot sa ating ice candy pangilinan. Ayoko kasi nung ice candy na magagasal. Yun bang parang tubig lang siya na pinatigas. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog yung magasal Paki-comment nga po sa mga nakakaalam para ma-educate ako. Gusto ko na ice candy kasi yung makukulnut. Kumbaga sa Tagalog ang tawag nila dun parang maigat. Tama ba? Or in simple Tagalog term, malambot. Ganon. Nilagyan ko na rin pala dito ng asukal di papa, tansya lang. Sinabay ko na para matunaw na agad. Narinig ko sa mga hindi naman masyadong mapagkakatiwala ang mga tao na mas masarap daw ang ice candy kapag powdered milk ang gamitin mo. Di ayan, nilagyan ko na lang. Hindi na kay sasam yan ha. Yan yung gatas na Alaska na nabili ko na pinadede ko doon sa mga tuta namin. May natira pa so sayang naman kung di ko gamitin, diba? Pagkakulo, pinatay ko na rin agad saka ko nilagyan ng condensed milk para madiabetes na naman yung mga manonood. Wala lang, pang-asar ko lang to sa kanila. Bakit ba? Charot. Siyempre, kung maglalagay ka ng condensed milk, kuntihan mo lang din yung asukal para hindi masyadong matamis yung kalabasan. Pero sa totoo lang, mas masarap talaga ang ice candy kapag matamis. Malamig na rin pala itong nilaga kong kamutsi, kaya ko na binalatan at dinurog-dorog. Okay na yan, lahat na lang pinapakita. 3 transparent bowl. O, diba? Nag-i-improve na yung mga lagayan ko. Medyo malaki-laki kasi pinaldo ko sa pakurong kaya nakabili ako ng mga ganyang gamit. Kapag nagbablog ka daw kasi ng mga mixture na ganito, mas maganda daw pala pag transparent yung gagamitin mong lagayan para mas aesthetic. 2 flavor lang naman yung gagawin ko. Hinati ko lang sa 2 lagayan itong kamutsi kasi masyadong marami. Ngayon, sisimulan na natin ang pagme-makeus-makeus. Hindi ko alam kung tama ba itong desisyon ko sa buhay ngayon, pero nilagyan ko po siya ng pinipig na yung nilalagay ba sa halo-halo. Wala lang, trip ko lang Tapos binuhusan ko na ng ating pinakuloang mixture yung bawat bowl natin. Alam nyo, nung na-mix ko na itong pinakulaan kong cornstarch dito sa mga flavorings natin, medyo nakulangan lang ako ng konti sa gaitas nung tinikman ko siya. Kaya ayan, nagbukas ako ng isang evap tsaka ko nilagyan habang hinaharangan ko kayo sa camera.
Haluin ko lang ulit ng maigi. Saka ko na sisimulan ang pagbabalot ng lumpia, ng ice candy. Gamit itong patok na plastic. Yung size pala nung ginamit kong plastic ay yung maliit lang. Yun bang pang 5 piso? Ewan ko ba kung 5 piso to o 10? Basta yung payat siya, hindi yung mataba. Nung bata pa ako, ganito kalaki yung tigpipiso na ice candy At syempre, para makargahan mo yan sa loob, gagamitan mo ng imbutido. Tapos wag mo lang masyado pakapunuin para maitali mo ng maayos. Ginamitan ko lang ng pantusok kasi hindi nababa agad yung mga sahog. Hindi ko kasi masyadong dinurog yung kamote. Gusto ko kasi yung may mga buo-buo akong nakakain. Sa pagtatali, bahala na kayo kung paano diskarte nyo. Oy, kasi maski ako nahirapan din. Basta sa akin, isinasabay ko lang yung katawan at ulo ko sa pagbend kapag papaikutin ko na siya para ibunol yung tali. Kumbaga may sarili po akong choreography, kaya hindi ako masyadong nahirapan. Nasa sayo naman yan kung gagayahin mo. Parang ganyan, panoorin mo, slow mo natin. Diba? Napakaganda tignan. Na-exercise pa yung katawan mo. Ito isa pa ha, para matuto ka. Biglang dumating si nanay at lola ko habang nagtatali ako dyan, kaya nahiya na akong mag-bend. Medyo naawa naman sila sa akin kasi marami-rami pa daw itong babalutin ko. Kaso gustuhin man nilang tumulong. Wala bang imbutido na available? Morcon lang yung meron. Pero naghanap pa rin talaga yung nanay ko sa mga tokador. Ayun, nakahanap naman siya sa kabutihang palad ba? Ihiram na sana siya kina Chadelia So ayun, nagtulungan na lang kami dyan hanggang sa matapos habang nagpaplastikan lang naman kaming dalawa. Diyos ko, ito na yata ang pinakamatrabahong nagawa ko na pagkain. Pagkatapos naming magbalot, heto, napilitan na lang akong buksan itong luma naming ref na maaksaya sa kuryente. Kasi hindi nakasya doon sa isa. Medyo marami-rami din kasi itong nagawa namin. Nasa 80 pieces din ito, ganyan. O siya, hugasan mo na yan para man may ambag ka. Bali, aantayin po natin itong mga ginawa kong ice candy sa loob ng 24 hours bago siya tuluyang tumigas talaga. So, hindi naman na bago ito sa inyo, na kapag may mga ganitong inaantay ako sa mga ginawa ko, napakatyaga ko talaga. Kaya ayan, nagantay talaga ako dito sa may tapat ng ref hanggang sa tuluyan siyang tumigas. Pagkatapos ng 5 oras, naalimpungatan ako kaya sinilip ko siya kung matigas na ba. Kaso medyo malambot pa Pero malapit na to kaya niready ko na itong ice box na nabili ko. Saka ulit ako nagantay dito sa may tapat ng ref. Mayat maya nagising na naman ako. Kaya mo bang magantay ng gano'n? At nung pagsilip ko, ayun, sa wakas, nakuha na rin niya yung tigas na hinahanap ko. So, heto na po, available na ang ating ice candy Pangilinan in mango and sweet potato flavor for only 5 pesos. Nakakatuwa siya makita nung matigas na Tikman ko muna bago ko ibenta sa merkado. Unahin ko muna itong sweet potato flavor. Ganyan yung sinasabi kong makulnat or malambot. Nabibend siya, hindi nababali agad-agad. Masarap siya, lasang-lasa yung kamuti. Pero alam nyo, nung natikman ko na itong mango flavor, na-overpower niya yung lasa nung kamuti. Mas masarap to, Diyos ko. Ito pa naman yung mas konti yung nagawa ko. Ang sarap niya sipsipin talaga. Nag-pictorial lang ako saglit para may maipost ako sa mga followers ko na available na ang aking panindang ice candy Pangilinan. Kaso wala man bumili, puro hingi lang. Charot. May mga bumili naman, naawa sa akin kasi si Auntie Marate. Maraming salamat po sa pagtangkilik ng aking maliit na negosyo. Yun lamang po, paki-follow na lang ako at paki-share ang video na ito. Parang awa nyo naman na. Thank you so much for watching. Muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make a people happy.